Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Philip. Huling gabi ng lamay, nang yumaong 3 taong gulang na anak ni Philip. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nung una ay simpleng pananakit lang ng tiyan, hanggang sa nakita na lang ito sa sahig na wala ng buhay. Itinakbo pa ang bata sa ospital. Subalit wala nang nagawa pa dahil tumigil na ang pagtibok ng puso nito. Tumigas na din at nanlamig ang buong katawan. Naging palaisipan kay Philip ang kaganapan. Tila sadya ang pagkakamatay ng bata. Ngunit meron mang pagdududa. Wala naman siyang patunay sa hinala. Sasabihin ko sa'yo, sinadyang patayin ang anak mo, Philip. Wika ni Aling Pasing. Mula sa pagkatulala, nabaling ang pansin ni Philip sa matanda. Kapitbahay nila na may kaalaman patungkol sa lihim na karunungan. Teka, ano pong ibig sabihin nyo, Aling Pasing? Tanong ni Philip. Batay sa bangkay ng anak mo. Nabarang ito, Philip. Tugon ni Aling Pasing. Napaluhod na lamang sa lupa si Philip sa panlulumo. Ito ang pagdududang naglalaro sa isipan. Nangyari ito noon. Nabiktima rin ng barang ang asawa at kagad na namatay. Ngunit wala naman siyang kaalam-alam sa mga ganitong bagay. Kaya hindi naisalba ang buhay ng pinakamamahal. Ngayon ay muli itong nawalan ng isa pang mahal sa buhay sa parehong dahilan. Sabi ko na nga ba, Manang bakit po ba ganon, Aling Pasing? Nangyari na ito sa asawa ko dati. Bakit na ulit ngayon? Wala naman akong kaaway Muling tanong ni Philip. Maraming dahilan, Philip. Pero sa ngayon, hindi pa din ako sigurado. Pasensya na kung nahuli ako Wala man lang akong naitulog. Kakabalik ko lang galing sa probinsya ng asawa ko. Tugon ni Aling Pasing. Napabuntong hininga na lamang si Aling Pasing habang nakatitig sa bangkay ng bata. Tinapik niya sa balikat si Philip at pagkatapos nun, nagpaalam na ito upang umuwi. Ngunit paglabas ng tahanan, may napansin siyang kakaiba. May mabigat na presensya na humahalo sa mga nakikiramay. Kaya imbis na umuwi, nanatili na lamang ito sa lugar upang magmasid. Tinignan ng matanda ang mga nakaupo sa unang hilera. Tigli-5 upuan sa kaliwa at kanan. Sa parehong inuupuan ng malapit na kamag-anak ni Philip. Sa ikalawa at ikatlong hanay naman, purong mga kabataan at ibang malalayong kamag-anak. At sa pinakahuling hanay, mangilan-ngilan na lang ang nakaupo. Mga kabarkada ni Philip at mga kaibigan ng panganay na anak na babae. Sa konklusyon ni Aling Pasing, wala roon ang nagmamay-ari ng presensyang pinaghihinalaan. Kaya muli itong naganap sa labas. May mga mesa roon at upuan. May nag-iinuman. May nagsusugal at merong nag-uusap lamang. Hanggang sa nakita niya na rin ang hinahanap. Sa madilim na bahagi ng bakuran, nakatayo ang isang tao na balot ang katawan ng makapal at mahabang damit. Maging ang mukha nito ay hindi makita, kaya mata lamang ang nasisilayan. Pinakiramdaman ito ni Aling Pasing at hindi siya nagkamali. Mabilis naman siyang napansin ng tao, kaya kagad itong naglakad papalayo. Sinundan niya ang nakita, pero hindi na naabutan pa. Sumot ito sa halaman at nawala na lang bigla. Napatingala si Aling Pasing nang kumaluskos ang itaas ng puno. Sa hindi kalayuan ay may lumipad na malaking ibon. Nagmamadaling bumalik sa bahay ni Philip si Aling Pasing para balaan ito.
Pero hindi na nagkaroon ng pagkakataong makalapit dahil siksika na sa dami ng kamag-anak na nagdatingan. Ang anak na babae na lamang sana ang sasabihan, ngunit hindi niya naman ito makita. Kaya nang makauwi si Aling Pasing, pinagdasal niya na lamang ang kaligtasan ng bawat isa. Kinabukasan maagang inilibing ang bangkay ng anak. Maraming sumama sa huling hantungan nito. Naroon din si Aling Pasing maging ang babaeng nakita kagabi. Binantayan niya itong maigi. Hindi naman lumapit ang babae. Nasa unahan lang ito at nagmamasid. Gusto sana itong lapitan ni Aling Pasing, ngunit napatigil ang matanda. Pinagmasdan na lamang niya ng mabuti ang bawat kilos nito. Pagkatapos ng libing nag-uwian na ang mga tao, kasabay ng bigla ang pagkawala ng babae sa mga mata ni Aling Pasing. Aling Pasing, may hinahanap po ba kayo? Tanong ni Philip. Oo, meron eh. Mag-iingat ka. May babaeng umaaligid sa inyo. Tugon ni Aling Pasing. Nagulat si Philip sa narinig. Sandaling natigilan at pilit na pinoproseso ang mga salitang sinabi ng matanda. Bakit naman po? Ano ho bang meron? Tanong ni Philip. Dumalaw ang nambarang sa asawa't anak mo. Nandito siya kani-kanina lang, pero bigla na lang nawala. Hindi ko kilala ang babaeng yon. Hindi ko rin mamukaan dahil may takip sa muka. Hindi ako pwedeng magkamali, Philip. Ikaw ang pakay ng babaeng yon, pero ang pamilya mo ang ginagantihan. Wika ni Aling Pasing. Napabuntong hininga at kinilabutan sa narinig. Napatingin pa ito sa paligid. Nagmamadaling tinawag ang panganay na anak. Isinabay niya rin sa pag-uwi si Aling Pasing dahil marami pa siyang mga katanungan sa matanda. Pagkababa ng sasakyan, napalingon si Aling Pasing. Kaagad niyang naramdaman ang presensya ng mambabarang. Nakatago ito sa mga mayayabong na puno sa unahan. Tinignan niya ito at sinubukang paalisin gamit ang mga orasyon. Nakita naman ng matanda kung paanong umatras ang babae hanggang sa tuluyang umalis. Aling Pasing, wala na po kaming alam na makakatulong sa amin. Kayo lang ho. Ay sana ho tulungan niyo ho kami. Wika ni Philip. Basta sundin nyo lang ang bawat sasabihin ko. Ayokong maulit yung ginawa ng asawa mo noon. Tugon ni Aling Pasing. Noong asawa ni Philip ang nabarang, paalis namang papuntang probinsya si Aling Pasing dahil namatayan ito ng kamag-anak. Binilinan niya ang asawa ni Philip sa mga dapat gawin para maputol ang pambabarang na ginawa sa kanya. Pero naging pasaway ito. Hindi naniwala sa mga sinabi ng matanda hanggang sa tuluyan itong mamatay. Pangako po yan, Aling Pasing. Susundin po namin lahat ng sasabihin niyo. Wika ni Philip. Naging seryoso na ang usapan ng mga sumunod na sandali. Maging ang panganay na anak na babae ni Philip, maigpit na binalinan ni Aling Pasing. Sigurado itong siya ang susunod. Nagbigay ng 3 bagay ang matanda sa kanila bilang proteksyon sa kanilang katawan. Una, 3 piraso ng bawang. Dapat ay nakabalot ito sa isang puting tela o papel. Isisilid sa bulsa at hindi dapat mawala kahit saan man magpunta. Pangalawa, 3 dakot ng purong asin na binalot ng pulang tela o papel at saka itatago sa bulsa. Pangatlo, 3 dahon ng sariwang malunggay. Ganun pa rin ang gagawin. Babalutin ng pulang tela o papel at dadalhin man kahit saan magpunta. Iwasan ding makita ng kahit sino para hindi matalo ang bisa ng pangontra. Dinasalan ni Aling Pasing ang tahanan
gamit ang 3 puting kandila habang sinasabuyan ng asin ang bawat sulok. Pagkatapos nito, binalaan ang mag-ama na mag-ingat sa bawat oras. Makakaasa po kayo, Aling Pasig. Susundin po namin lahat ng sinabi niyo. Wika ni Philip. Nang masiguradong masusunod ng dalawa ang lahat ng payo at bilin, nagpaalam na ito upang umuwi. Paglabas ng bahay, pinakikiramdaman niya ang paligid. Hinanap niya ang presensya ng babaeng nakita kanina. Nang hindi na ito maramdaman, nag-iwan siya ng 3 bawang sa pintuan at umalis na ng tahanan. Nang maiwan naman ang mag-ama sa bahay, nagsimula na ring magdasal si Philip. Ngunit talagang may katigasan ng ulo ang panganay na anak. Habang nasa altar ang ama, lumabas ito ng tahanan at natapakan ang 3 piraso ng bawang. Dinampot niya ito at walang pagdadalawang isip na tinapon. Sa paglipas ng oras, sa pagkagat ng dilim, muling nagparamdam ang babae nang makitang mag-isa lang ang anak na panganay sa labas. Kagad naman itong nilapitan ng nilalang. Hindi na sa anyong tao, kung hindi sa anyong ibon. Hala, ang ganda naman ng ibon na to. Wika ng panganay na anak na si Kakay. Napalakas ang boses niya. Kaya naman naalarma si Philip at kagad lumabas para tignan ang anak. Kakay, gabi na, ang lakas pa ng boses mo, ha? Wika ni Philip. Tay, tignan mo yung ibon, oh. Ang ganda po. Tugon ni tatay. Tinignan ni Philip ang tinuturo ng anak. Kaso nga lang wala naman siyang nakikita. Pumasok ka na nga. Kung ano-ano yung nakikita mo, baka mamaya, iba na yan eh. Wika ni Philip. Nakasimangot na pumasok ng tahanan si Kakay. Gusto pa sana niyang tumambay sa labas. Nagmamadali na lamang isinara ni Philip ang pintuan at mga bintana upang masigurado ang kaligtasan nila. Paglipas ng ilang oras, bandang 9:00, tulog na si Philip. Gising pa si Kakay ng mga oras na yun, nalilibang sa pagbabasa ng paboritong libro. Sa kalagitnaan ng pagbabasa, napatigil ito matapos makapansin ng kakaiba. Isang anino ang nagpapabalik-balik sa labas. Nakikita ni Kakay ang anino nito. Natakot ang dalaga. Maigpit niyang hinawakan ang libro habang dahan-dahang lumalapit sa bintana at sumilip. Sa paghawi ng kurtina, bumungad ang isang babaeng balot na balot ng mahabang damit. Naghukay ito sa bakuran at naglagay ng kung ano. Pagkatapos ay dali-daling umalis. Nakahinga ng maluwag si Kakay nang wala na ito sa lugar. Ngunit hindi naman mawala sa dalaga ang kilabot. Pinagsawalang bahala niya lang ito. Inisip na baka may kinuha lang ang babae. Inalis ni Kakay ang anumang negatibo sa isipan dahil mahihirapan itong makatulog kung gugulo ito sa kanya. Itinago niya ang libro at kagad natulog ang dalaga. Pagkagising kinabukasan, nagsimula na ang kalbaryo ni Kakay. Bigla na lang namilipit sa sobrang sakit ng tiyan. Ayon pa sa dalaga, tila may kung anong hayop na humuhukay mula sa loob. Nagsusuka na rin ito ng purong tubig at sobrang init ng katawan. Tinawag pa nito ang ama, pero maaga itong umalis upang bumili ng mga pangangailangan. Naiwan siyang nagdurusa. Ilang sandali pa may kumatok sa pintuan. Pasuray-suray namang naglakad si Kakay sa pag-aakalang umuwi na ang ama. Nagulat ang dalaga sa nakita. Isang babae ang bumungad sa kanya. Hindi ito makilala dahil nakatakip ang muka. Ngunit dahil sa boses nito, napag-alaman niya ang kasarian.
Iha, kumusta ka? Teka, sino po kayo? Sabihin mo sa akin, ikaw lang ba mag-isa dito? Marahang tumango si Kakay. Nagpatuloy sa pag-inda ng pananakit ng tiyan. Hindi rin niya maintindihan dahil mas lalong umiinit ang katawan. Pinagpapawisan na ito at hindi mapakali. Gulong-gulo na sa nangyayari. Masakit ba, Iha? Ayos lang yan. Yan ang kabayaran sa atraso ng pamilya mo sa akin. Wika ng babae. Napatitig si Kakay dito hanggang sa bigla na lang nawalan ng malay ang dalaga. Napangiti naman ang babae at binalak pang pumasok sa tahanan. Pero napatras ito nang mapansin ang mga pangontrang sumasalubong sa kanya. Titisin pa sana ito ng babae para makuha si Kakay. Hanggang sa narinig nito ang tunog ng sasakyan, kaya nagmamadali itong umalis sa lugar. Dumating si Philip. Hindi na napatay ang makina ng kotse pagkakita sa pintuan kung saan nakahandusay ang anak. Nagmamadali itong lumapit at inalam ang kalagayan nito. Inayos niya sa higaan ang walang malay na si Kakay. Natatarantang nilagyan ng basang tuwalya ang noo para maibsan ang init ng katawan. Hindi alam ni Philip ang gagawin, kaya dali-dali itong pumunta sa tahanan ni Aling Pasing. May kalayuan ito, pero mabilis niyang narating. Sa pagkataranta, hindi ito gumamit ng kotse, tanging pagtakbo ang nagawa. Nang marating ang tahanan ni Aling Pasing, kagad niyang pinaliwanag ang kaganapan. Hindi naman nagdalawang isip na sumama ang matanda. Sinuri ni Aling Pasing ang katawan ng dalaga. Katulad ng inaasahan, kinapitan na ito ng negatibong aura. Tinignan pa ng matanda ang bulsa ng suot nitong palda. Nang hindi makita ang hinahanap, ganon na lamang ang pagkadismaya ni Aling Pasing. Nako, naging pasaway ang anak mo, Philip. Hindi niya sinunod ang bilin ko. Wika ni Aling Pasing. Pero paano po naging pasaway? Paulit-ulit ko siyang sinabihan na maglagay ng 3 pirasong bawang sa bulsa niya. Tugon ni Philip. Wala akong nakita kahit ano eh. Hindi niya seneryoso ang bilin ko. Wika ni Aling Pasing. Napayuko na lamang si Philip. Humingi ng tawad sa kapabayaan at pagiging pasaway ni Kakay. Pero hindi bale na. Gagawin ko na lang kung anong makakaya ko. Wika ni Aling Pasing. Gamit ang dalang lana, pinahiran niya ang noo ni Kakay sabay guhit ng krus. Ginawa niya rin ito sa magkabilang palad. Tahimik na nagdasal si Aling Pasing habang hawak ang kanang kamay ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nakahinga ng maluwag si Philip at Aling Pasing nang lumakas na ang pulso ng anak. Habang inaasikaso ni Philip si Kakay sa kwarto, lumabas si Aling Pasing at nagmasid. Unang tingin pa lang, alam niya na merong mali sa lugar. Ilang segundo lang natukoy na ito ng matanda. Naglakad siya sa bakuran at nakita ang bakas ng hukay. Kinalkal niya ito gamit ng sanga ng kahoy. Tumambad ang nilamutak na papel na merong pangalan ni Kakay. Nanghiram ng posporo si Aling Pasing. Sinunog ito habang nagdarasal. Kasabay nun, tuluyang bumuti ang kalagayan ni Kakay. Nabauna ng bakuran niyo, Philip. Maging alisto kayo. Mukhang hindi titigil ang mambabarang na ito. Nais niyang pagdusahin si Kakay. Hindi natin alam kung ano talaga ang gusto niya. Maaaring may iba pa siyang pakay. Wika ni Aling Pasing. Aling Pasing, ang hirap ko malaban nang hindi natin kilala kung sino ang kalaban.
Baka mayroong paraan para malaman natin kung sino siya. Tanong ni Philip. Meron, pero hindi yon magiging madali. Maghinay-hinay lang muna tayo habang inaalam ko pa ang paraan para mapasuko ang mambabarang nang hindi lumalala ang sitwasyon. Sa tingin ko, hindi lang siya simpleng mambabarang. Nararamdaman ko na isa rin siyang aswang. Wika ni Aling Pasing. Namanhid ang buong katawan ni Philip sa narinig. Nang araw na yon nagsagawa ng mabilisang orasyong pangproteksyon si Aling Pasing. Bawat kanto ng bahay ay nilagyan ng pananggalang para kahit papano mahirapang pumasok ang sumpa sa loob ng tahanan. Sinigurado niyang nasa bulsa palagi ni Kakay ang 3 peraso ng bawang. Hindi naman siya nabahala kay Philip dahil maigpit itong sumusunod sa lahat ng bilin niya. Matapos ang tungkulin, nagpaalam na si Aling Pasing sa dalawa. Pasado 7:00 ng gabi habang naghahapunan, biglang nabanggit ni Kakay ang kahina-hinalang napapansin nung nakaraang gabi, lalong-lalo na yung babae. Tay, nung nakaraang gabi may nakita akong tao sa bakuran eh. May kung ano po siyang nililibing. Tapos nagmamadali po siyang umalis. Kaninang umaga naman may dumalaw na babae. May takip yung mukha niya eh, kaya hindi ko po namukaan. Pero parang magkakilala po yata kayo. Wika ni Kakay. Paano mo naman nasabi na magkakilala kami? Tanong ni Philip. Kasi nung tinanong niya ako kung masama ba yung pakiramdam ko, ang sabi niya, may atraso daw yung pamilya natin sa kanya. Tugon ni Kakay. Nabitawan ni Philip ang kubyertos. Napatitig sa anak. Wala siyang maalala na nakaaway ng kanyang pamilya. Sino naman kaya yon? Wala naman tayo nakaaway babae baka mo. Muling tanong ni Philip. Nagkipit balikat na lang si Kakay. Maging ito ay hindi niya din kilala. Ipinagpatuloy nila ang pagkain na binabagabag ang isipan. Pagkatapos ng hapunan dumiretso na si Kakay sa kwarto. Samantalang tumambay naman muna sa labas si Philip. Walang ibang laman ng isipan kung hindi ang kagustuhang malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ng anak. Kung iisa lang ba ito sa sinasabi ni Aling Pasing na mambabarang. Habang nag-iisip, may napansin siyang kakaibang hubog sa itaas ng puno. Naroon nito sa harap ng bahay. May kung anong nakalambiting nilalang. Malapad ang mga pakpak. Kitang-kita ang pulang mga mata. Hindi naman masabing ibon dahil higit na mas malaki ito kung ikukumpara. Pinagmasdan niya ito sa loob ng ilang sandali. Napagtanto na isa itong aswang. Dahil sa kilabot ay dali-daling pumasok ng tahanan si Philip. Matapos maisara ang pintuan, kagad siyang sumilip sa bintana. Nanlaki ang mga mata dahil wala na ang nilalang doon sa puno. Wala man lang itong narinig na pagaspas ng pakpak o kahit anong kaluskos. Kaya labis ang pagtataka ni Philip. Sinara niya ang bintana at siniguradong hindi madaling mabuksan kung sakaling may maglakas loob na pumasok. Sa paglipas ng mga oras, naging malikot sa higaan si Philip. Hindi niya maintindihan ng sarili. Tila may kung anong humahatak sa kaluluwa para manatiling gising. Kahit anong pilit na matulog ay hindi niya magawa. Nang hindi na makayanan ang kakaibang pakiramdam, tumayo ito at nagpunta sa kusina para may masmasa ng sarili. Naghilamos ito at uminom ng tubig. Kaso nga lang wala pa ring nagbago. Naging mas malubha pa ang kalagayan. Palipat-lipat na ito ng upuan. Napapasabunot na sa buhok sa hindi malamang dahilan.
Nagsimula na ring pagpawisan sa biglaang pag-init ng katawan. Nang may maalala, nagmamadali itong bumalik sa kwarto. Hinanap ang pantalon na suot niya kanina. Nagmamadaling kinuha ang papel at nilagay sa kanyang bulsa. Ilang sandali pa doon lang humupa ang kanyang karamdaman. Dahil sa nangyari, naisipan ni Philip na silipin ang anak sa kabilang kwarto. Mahimbing naman ang tulog ni Kakay. Tinignan niya ang bulsa nito. Laking pasasalamat nang makitang naroon pa ang pulang papel. Papalabas na sana ito para bumalik sa sariling kwarto. Nang may maaninag na anino sa dingding malapit sa kusina, dahan-dahan siyang lumapit. Napapasilip sa maliit na siwang ng kawayang dingding. Napako ang tingin niya sa aninong nasa bakuran. Diretso itong nakatingin sa bahay at may kung anong ginagawa sa lupang kinakatayuan. Nang magkaroon ng lakas ng loob ay kumuha siya ng kaldero. Maingat na binuksan ang kabilang bintana. Malakas na hinampas sa mabatong bahagi ng lupa. Gumawa ito ng ingay. Kaagad umalis ang tao sa bakuran. Kinuha ni Philip ang flashlight at inilawan ang bawat sulok na babot ng liwanag. Wala naman siyang nakita na kahit ano. Kaya kagad niya ring pinatay ang ilaw. Pero nung sandaling mawala ang liwanag ay tila may pigurang lumitaw. Muli niya itong inilawan at kagad namang nawala. Napakusot pa sa mga mata si Philip para makasigurado. Ngunit wala na ito nang tignan muli. Napailing na lang si Philip at binalik ang flashlight sa lagayan. Hindi na rin siya nag-abalang bumalik sa sariling kwarto. Naraw nito sa sala at sa upuan na lamang natulog. Pagsapit ng bandang alauna ng madaling araw, naalimpungatan sina Philip at Kakay sa ingay na nagmumula sa labas. Malalakas ang kalabog at maririnig ang pagaspas ng mga pakpak. Ilang sandali pa ay dumapo ito sa bubong at doon nagsimulang hindi mapalagay ang mag-ama. Nagmamadali itong kumuha ng patalim. Napadasal pa nang wala sa oras. Sinubukang bugawin ni Philip kung sino man ang nasa bubong. Kung sino ka man, mas mabuting umalis ka na. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kapag nagmatigas ka. Wika ni Philip. Kinalampag ng husto ng nilalang ang bubungan. Masakit sa tenga ang ginagawa nito. Sinubukan uli siyang itaboy ni Philip gamit ng salita at paulit-ulit na pagpalo sa lapag ng patalim. Naririnig mo to? Bagong hasa pa naman ang mga patalim ko. Kapag hindi ka pa umalis, pipira-pirasuhin ko yung katawan mo. Wika ni Philip. Nagtatapang-tapangan ito. Nakatago naman sa sulok si Kakay. Humahagulgol sa takot. Ilang sandali pa pareho silang nakahinga nang lumipad na palayo ang nilalang. Nang masiguradong wala na at hindi na nagparamdam ng mga sumunod na oras, doon lang humupa ang tensyon ng mag-ama. Kinabukasan binalak ni Philip na puntahan si Aling Pasing. Pero papalabas pa lang sana ng tahanan, kagad na niyang nakita ang nasabing matanda. Naku Aling Pasing, papunta sana ako sa inyo eh. Mabuti naman po nandito kayo. Wika ni Philip. Hindi sumagot si Aling Pasing. Nagulat ito sa mabahong amoy sa bakuran. Pinagmamasdan niya ang bawat sulok at mula sa hindi kalayuan. Sa labas ng bakod na kawayan, may bakas pa ng hukay doon, pero wala namang inilibing na kung ano. Mukhang nadala sa ginawa kong orasyon ng mambabarang, kaya hindi na nakapagbaon sa bakuran niya. Wika ni Aling Pasing. Hindi ho Aling Pasing eh. May sumugod ho dito kagabi. May aswang po sa bubong namin. Tugon ni Philip.
Hindi siya nagtagumpay sa barang, kaya ginagamit niya na ang katangian sa pangaaswang. Muling wika ni Aling Pasing. Ganon na nga ho, Aling Pasing. Ano po bang pwede nating gawin? Tanong ni Philip. Pumasok tayo sa bahay. Maglalagay uli ako ng proteksyon. Tugon ni Aling Pasing. Gamit ang lana na siya mismo ang gumawa. Nilagyan ng orasyon ng buong tahanan. Habang nag-iikot at nagdarasal, nakasunod naman sa likod nito si Philip na may dalang baon na nilagyan ng pampausok. Tumagal ng ilang minuto ang orasyon. Sinigurado ni Aling Pasing na bawat sulok maaabot ng sa ganon mapigilan ang pagpasok ng masamang puwersa. Aling Pasing, nabanggit pala ni Kakay na may babae daw na dumalaw dito. Hindi yan namukaan dahil may takip ang muka. Wika ni Philip. Siya din ang napapansin ko. Isang babae na balot ang katawan ng mahabang damit. Ikaw ba, Philip? Wala ka bang matanda ang babae na naging kalapit mo dati? Tanong ni Aling Pasing. Napaisip si Philip. Kalaunan ay napailing. Maliban ho sa pamilya ko, wala na akong kakilala eh. Wala talaga eh. Tugon ni Philip. Hindi bale na. Nadagdagan ko na ang proteksyon ng bahay niyo. Huwag na lang muna kayong kakausap ng kahit sino. Huwag mo rin hahayaan na lumabas ng bahay si Kakay. Hindi natin alam ang banta sa labas. Wika ni Aling Pasing. Matapos magbilin kagad nagpaalam ang matanda dahil may kailangan pa itong asikasuhin sa bukirin. Ilang oras ang lumipas. May babaeng dumating. Maganda, maputi ang balat, at may dalang kung ano. Pagkarating sa bakod, tinawag nito si Philip. Nagtataka itong lumabas at hindi makapaniwala sa bisitang dumating. Si Vanessa, ang dating kaklase nung high school. Oh, ay kamusta ka na, Vanessa? Tanong ni Philip. Mabuti naman, Philip. Ikaw kamusta na? Hindi na ituloy ni Vanessa ang sasabihin. Oh, bakit may problema ba? Nagtaka si Philip sa biglaang pag-iba ng emosyon ni Vanessa. Kanina ay nakangiti ito, pero ngayon ay bigla na lang napapangiwi, ni hindi man lang makalapit sa kanya. Napapailing ang babae. Nawalan ito ng balanse at natumba. Ininda ang pagkahilo. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Philip, habang inaalalayang tumayo si Vanessa. Medyo nahihilo ko. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Nagmamadaling umalis si Vanessa. Nagtataka naman si Philip sa kilos nito. Napakamot na lamang sa ulo at ipinasok sa bahay ang dalang pasalubong na kakanin. Inihain niya ito sa mesa. Sakto namang lumabas si Kakay mula sa kwarto. Nagsalo ang mag-ama sa pagkain. Matapos nun ay bumalik na sila sa kanika nilang gawain. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagreklamo si Kakay sa kakaibang nararamdaman sa tiyan. Muli siyang namimilipit sa sakit. Napapabaluktot na lamang sa gilid ng higaan. Naparami kasi yata yung kinain mong kakanin eh. Maghinay-hinay ka lang kasi. Wika ni Philip. Hindi, tay. Parang meron pong kakaiba eh. Tugon ni Kakay. Hanggang sa sinundan pa ito ng pagsusuka. Hindi lang kakanin ang nilalabas ng sikmura. Meron ding maliit na insekto. Nagulantang silang pareho.
Nataranta si Philip sa pagkuha ng ibinigay na lana ni Aling Pasing. Pinahiran niya ang tiyan at noo ng anak. Nagpatuloy sa pagsusuka si Kakay hanggang sa mailabas ang lahat ng kinain. Pagkatapos sumupa na rin ang kalagayan. Hindi makatiis si Philip, kaya dali-dali na nitong pinuntahan sa tahanan si Aling Pasing. Kakasabi ko lang sa inyo na mag-ingat. Huwag basta-basta makikipag-usap. Talagang kinain nyo pa yung binigay sa inyo. Wika ni Aling Pasing. Aling Pasing, sino ba naman kasi mag-aakala Kilala ko si Vanessa, kaklase ko yun noon Mabait yun. Paalaga. At saka pala kaibigan. Siya yung tipo ng tao na hindi mananakit ng kapwa. Tugon ni Philip. Anong buong pangalan niya? Vanessa Calampa po. Bakit Aling Pasing? Vanessa Calampa. O sige. Umuwi ka muna sa inyo at may gagawin lang ako. Pupunta ako sa inyo mamaya. Wika ni Aling Pasing. Kaagad bumalik sa tahanan si Philip. Habang si Aling Pasing naman, ginawa ang ritual ng pagkilala ng mambabarang. Gamit ang kaperasong papel, isinulat niya ang buong pangalan ni Vanessa. Sinimula ng ritual. Ilang sandali pa natumbok nito ang punot dulo ng kasamaan. Tunay ngang si Vanessa ang nasa likod ng pambabarang sa pamilya ni Philip. Magkaklase nung high school ang dalawa. Naging magkalapit. Hanggang sa nahulog ang loob ng babae at napaibig. Ngunit kabaliktaran ng nararamdaman ni Philip. Meron siyang ibang gusto. Yon ang ina ni Kakay. Sa labis na pagmamahal ni Vanessa kay Philip, sinubaybayan niya ang bawat ganap sa buhay nito. Sa paglipas ng maraming taon, hindi pa rin nawala ang nararamdaman para kay Philip. Kaya naman binarang niya ang pamilya. At ngayon, gumagawa siya ng paraan para maisunod si Kakay. Pagkatapos ng ritual, bumalik si Aling Pasing sa bahay ni Philip para tanungin ito kung ibabalik ba ang pambabarang kay Vanessa. Philip, si Vanessa Calampa ang punot dulo ng pambabarang na naganap sa pamilya mo. Ngayon, ibabalik mo ba ang sumpa sa kanya? Kung papayag ka, gagawin ko ang ritual. Wika ni Aling Pasing. Hindi naman makasagot si Philip. Nabigla ito sa nalaman at hindi lubos akalain na ang dating kaibigan pala ang dahilan ng unti-unting pagkasira at pagkawala ng mga mahal sa buhay. Hindi ito ang oras para manahimik, Philip. 2 buhay na ang kinuha ng babaeng yun sa'yo. Muling tanong ni Aling Pasing. Oo nga, tay. Pinatay ng babaeng yun si nanay at si bunso. Tapos ngayon, ako naman yung ginagawa niya na masama. Kailangan niyang mawala sa mundo, tay. Pumayag ka na. Wika ni Kakay. Sige, balik mo na. Aling Pasing, siya naman ang nauna. Kaya gaganti ako alang-alang sa pamilya ko. Tugon ni Philip. Tumango si Aling Pasing. Isinama na rin niya sa tahanan ang dalawa upang isagawa ang orasyon ng pagbabalik ng barang. Tahimik na pinagmamasdan ni Philip at Kakay si Aling Pasing. Nakasalukuyang naghahanda ng mga gamit sa ritual na gagawin. Isa-isang sinindihan ang 3 puting kandila. Inilabas ang maliit na libro na nagsasaad ng mga orasyon. Isinulat sa papel ang pangalan ni Vanessa. Sinimula ng dapat gawin. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang namatay ang mga nakasinding kandila. Wala namang hangin na nakakapasok sa loob. Pero para bang sadya itong inihipan. Muli itong sindihan ni Aling Pasing at sa muling pag-usal ng orasyon,
namatay muli ang mga kandilang nakasindi. Maging si Philip at Kakay ay nagsimula ng kabahan. Pinakiramdaman ni Aling Pasing ang paligid. Katulad ng inaasahan, meron pa silang kasama sa tahanan. Naroon lang ito sa labas. Ilang sandali pa umeeko sa buong paligid ang mga pagaspas ng pakpak. Maririnig na rin ang langit-ngit ng bubong. Dito lang kayo, Philip. Huwag kayong aalis. Walang takot na lumabas si Aling Pasing. Bitbit ang bagong hasang itak at lana sa magkabilang kamay. Tinignan niya ang bubong at nakita. Isang aswang ang sumugod sa kanya. Mabilis ang kilos ni Aling Pasing. Nakaiwas ito sa pag-atake at nataga ang nilalang. Kahit daplis lang iyon, meron pa din itong epekto. Sa pagdistansya ng aswang, ibinuhos niya ang lana sa talim ng itak. Tinawag itong muli para makipagtuos. Lumapit naman ang aswang. Umatake pero naging maingat. Madaling naiiwasan ang mga pagtaga ni Aling Pasing. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Philip. Nababahala ito sa posibleng mangyari. Lalo pat aswang ang karap ni Aling Pasing. At isa pa, matanda na ito para mapasabak sa labanan. Hindi na nakayanan ni Philip ang sarili. Naganap ito ng patalim at tinulungan ang matanda. Philip, pumasok kayo dun sa loob. Baka kung anong mangyari sa inyo. Wika ni Aling Pasing. Sa akin may atraso si Vanessa. Aling Pasing, alam kong siya ang aswang na yan. Vanessa, alam kong ikaw yan. Hindi ko alam na ganyang kapalakas ba. Pati pamilya ko dinamay mo. Tayong dalawa dapat na magtuos. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Philip. Pero natumba siya matapos matamaan ng pakpak ng aswang. Nagkaroon pa ito ng galos sa muka. Nagmamadali namang umatake si Aling Pasing. Sa muling pagtaga ay natamaan niya ang nilalang. Daplis lamang ito pero napaangil ang aswang. Dahil may lana na pangontra ang talim. Dumapo sa bubong ang aswang at masamang nakatitig sa dalawa. Hanggang sa bigla itong lumipad papalayo sa lugar. Ang buong akala ng dalawa ay tapos na ang laban. Pero laking gulat ng mga ito nang marinig ang sigaw ni Kakay mula sa likuran. Ibaba mo ang anak ko. Subukan mo lang talagang saktan siya. Papatay kita, Vanessa. Wika ni Philip. Naluluha na lamang si Philip habang tinitignan na nahihirapan ang anak. Hindi sila makabuelo ni Aling Pasing dahil maaaring masaktan si Kakay. Umaagos na ang dugo sa mga balikat ni Kakay kung saan nakabaon ang matulis na kuko ng aswang. Muling kumuha si Aling Pasing ng lana at ibinigay kay Philip. Sige, Philip. Gamitin mo yan. Hinayaan niyang si Philip na agawin ang atensyon ng aswang. Nagmamadali naman itong bumalik sa pwesto kanina upang ituloy ang ritual ng pagbalik ng barang. Matapos masindihan ng mga kandila, sinimulan niya ang ritual. Makalipas ang ilang sandali, nasa kalagitnaan na si Aling Pasing. Kaunti na lang at matatapos na. Subalit naudlot nang sapilitang pumasok sa bintana ang aswang. Tumilapon pa ang matanda sa dingding dahil sa paghampas ng pakpak ng nilalang. Nagtamo siya ng pinsala sa binti. Napayaw ang aswang nang mataga ito ni Philip sa likuran. Umuusok ang likuran nito dahil sa binuhos ni Philip na lana. Hindi naman makabalik sa pagsasagawa ng ritual si Aling Pasing dahil patuloy siyang pinipigilan ng aswang. Hindi naman tumigil sa pagtaga si Philip
At dahil sa daming natamong pinsala ng nilalang, kaagad siyang umalis doon sa lugar. Kinabukasan, paglabas ng tahanan ni Philip, napansin niya ang iilang bakas ng hukay sa bakuran. Sa bilang niya ay halos umabot sa 5. Kaagad siyang pumunta sa bahay ni Aling Pasing at sinabi ang nakita. Talagang grabe ang pagmamahal sa'yo ah. Gagawin ng lahat. Makuha lang ang gusto niya. Kung sa bagay, wala naman silang kaluluwa para makaramdam ng awa sa mga tao. Ang mahalaga para sa kanila, maging maligaya. Wika ni Aling Pasing. Ano na ho ang gagawin natin, Aling Pasing? Ayoko naman humantong sa puntong mawala si Kakay. O ako mamatay ako. Tanong ni Philip. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, tatapusin na natin to. Kapag nagtagumpay tayo, wala nang magiging problema. Tugon ni Aling Pasing. Napanatag naman si Philip matapos ang ilang oras. Sumapit na ang gabi. Nagsimula na namang manakit ang katawan ni Kakay. Napapabaluktot ito sa sulok habang iniipit ang tiyan. Ayon sa kanya, may gumagalaw sa loob at sobrang sakit nito. Paulit-ulit din niyang hinahampas ang kanang tenga. Hindi nagtagal, may lumabas na patay na insekto. Nagsusuka na ito ng purong tubig na may halong mga langaw. Sa bawat pagsuka, nanginginig ng husto si Kakay. Nahirapang ilabas ang laman ng sikmura. Kagad naman itong inasikaso ni Aling Pasing. Inuna muna ang pag-asikaso sa dalaga bago nasimulan ang pagbabalik ng barang. Si Aling Pasing na lamang ang mag-isang gumawa. Hindi na isinama sa silid si Philip para maasikaso ang anak na nahihirapan. Namumutla na si Kakay. Hinang-hina na ang buong katawan. Binuklat ni Aling Pasing ang libro ng orasyon habang hawak sa kabilang kamay ang papel na pinagsulatan ng pangalan ni Vanessa. Sinimulan niya na ang pag-usal ng dasal. Bawat kataga, mariin ang pagkakabigkas. Siniguradong bawat pasakit na pinagdusahan ng pamilya ni Philip, malinaw na maibabalik sa mambabarang. Habang nagriritual, maririnig ang pagaspas ng mga pakpak. Ipinagpatuloy ni Aling Pasing ang ritual. Hindi alintana ang banta ng aswang. Habang si Philip naman ang humarap sa nilalang. Kahit walang sapat na kaalaman sa pakikipaglaban, sumugal pa rin ito. Gamit ang lana na ibinigay ni Aling Pasing, ito ang ginamit niya para pakalmahin ang anak. Ibinuhos sa talim ng itak at hinamon ang nilalang. Halika dito, demonyo ka. Kung sa tingin mo, papayag ako magtagumpay ka sa binabalak mo sa anak ko. Nagkakamali ka. Magkakamatayan muna tayo. Halika dito. Bumaba ka. Huwag kang lipad ng lipad. Wika ni Philip. Bumaba ang aswang. Unti-unting nagbalik sa anyong tao. Bumungad ang halos hubot-hubad na si Vanessa. Kaagad na nagmakaawa kay Philip. Nagawa ko lang naman yun para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Wika ni Vanessa. Pasensya na. Dahil sa ginawa mo, mas pinalala mo ang sitwasyon. Tugon ni Philip. Kung ganon, mas mabuting pareho tayo magdusa. Uubusin ko lahat ng lahi mo. Subukan mo. Sinasabi ko sa'yo, pipera-perasoy kita. Bakit kasi hindi ka nalang makinig sa akin? Talikuran mong pamilya mo. Sumama ka sa akin. Pangako, hindi ko papatayin ang huling anak mo. Manahimik kang demonyo ka.
Hindi ko kayang sumama sa isang maligno. Tugon ni Philip. Tinaga niya si Vanessa. Subalit nakaiwas ang babae. Kagad nag-anyong aswang at lumipad. Gumawa si Philip ng paraan para masabayan ng aswang. Umakyat ito sa bubong at pilit itong hinabol. Kaso nga lang tinamaan siya ng pakpak ng nilalang. Bumagsak sa lupa si Philip. Tumama ang likuran sa bato. Sa kabilang banda, nang makita ni Kakay ang sitwasyon ng ama, kinuha niya ang mga boteng nakailera sa altar. Inantay niyang muling lumapit ang aswang kay Philip at dali-dali niyang isinaboy ang likido. Napadaing ang nilalang at nangingisay na lumayo. Tinulungan niya ang ama at inakay papasok ng tahanan, subalit hindi sila nakapasok dahil humarang ang nilalang. Binangga sila at natumba pareho. Kagad namang nagpaharang si Philip ng umatake. Salip na kay Kakay tumama. Si Philip ang nakalmot sa braso at kamay. Napaluha na lamang si Kakay. Kinuha niya ang bote ng lana. Walang pagdadalawang isip na hinampas sa mukha ng nilalang. Nabasag ito at kumalat sa katawan ng lana. Napakalakas ng angin ng aswang. Nangingisay at nagwawala. Lumabas na rin si Aling Pasing. Sa puntong iyon matagumpay niyang natapos ang ritual ng pagbalikbarang. Nang makita ang kaganapan sa labas, dinampot niya ang itak at siya mismo ang sumaksak sa aswang. Hindi na nakaligtas ang nilalang. Paulit-ulit siyang hinampas ni Aling Pasing. Sa galit pa ni Philip, halos tadtarin niya ito ng pinong-pino. Hindi na nakakalaban ang aswang. Ayon kay Aling Pasing, tuluyan ng umepekto ang pagbabalik niya ng barang, kaya nawala na ng lakas si Vanessa. Matapos ng lahat ng kaganapan, kagad nilang sinunog ang bangkay upang walang makakitang ibang tao. Kahit patay na si Vanessa at tapos na ang panggugulo nito, hindi pa rin niya maiwasang kabahan at mangamba. Nadala siya sa nangyari, kaya hindi mabura-bura ang takot sa isipan. Kinabukasan bumalik na ang mag-ama sa tahanan. Sumama si Aling Pasing para suriin muli ang paligid. Katulad ng binanggit ni Philip, may mga hukay nga sa bakuran. Puro pangalan ni Kakay ang nakasulat sa mga papel. Isa-isa itong kinuha ni Aling Pasing at sinunog habang dinadasala ng orasyon. Pagkatapos nun, nagsagawa muli ng orasyon para sa pangkalahatang proteksyon ng mag-ama. Hindi nagpakampante si Aling Pasing, kaya nagpa siya itong mas lalong pagtibayin ang kanilang dungan. Tinuruan niya rin si Philip ng mga nararapat gawin sa oras ng pangangailangan. Binigyan niya ng kaunting kaalaman sa kulam, barang, maging pangontra sa mga aswang. Buong puso naman itong tinanggap ni Philip. Kahit wala na nang gagambala sa inyo, hindi pa rin kayo pwedeng magpakampante. Lahat ng itinuro ko, huwag kakalimutan. Lahat ng pangontra, huwag iaalis sa katawan. Hindi natin alam kung merong kapamilya ang Vanessa na yan. Maaaring patay man siya, pero mga kamag-anak niya, pwedeng-pwede kayong bawian. Wika ni Aling Pasing. Tatandaan po namin yan, Aling Pasing. Maraming salamat po sa tulong niyo. Walang anuman, Philip. Tayo-tayo lang din naman na magtutulungan. Basta, kapag nasa oras ng kapamakan, gawin niyo ang itinuro ko o hindi kaya tawagin niyo ako. Sa paglipas ng mga araw, naging payapa na ang buhay ni Philip at Kakay. Wala nang kahit anong senyales ng barang. Nakakakain, nakakakilos, at nakakagalaw na ng maayos si Kakay.
paunti-unting nabubura ang pangamba at takot sa puso't isipan. Hindi na gaanong nag-iisip sa mga posibleng mangyari sa oras na lalabas. Wala na ring banta sa gabi. Naging payapa na ang pagtulog nang walang gumugulo sa isipan. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagpakampante si Philip. Oras-oras siyang alisto at sa bawat taong dumaraan sa harapan ng tahanan, tinatandaan niya ang muka, ang kilos, at kapag may kahinahinala, nagmamadali niyang kinukuha ang lana. Minsan pa nga itong napagkakamalang baliw ng kapitbahay. Sa loob-loob niya, walang mali dahil nag-iingat lamang siya. Nakasanay na ni Philip ang ganong gawain. Saan man magpunta, palaging may lamang proteksyon ng bulsa. Maging ang bawat sulok ng kotse ay nalagyan din. Hindi siya basta nakikipagsalamuha. Dumidistansya kapag merong nararamdamang kakaiba. Bantay sarado ang anak na si Kakay. Hatid sundo sa eskwela. Kilala ang bawat kaklase na kakilala nito. Wala namang reklamo si Kakay dahil naiintindihan niya ang kilos ng ama. Sa paglipas pa ng panahon, nakagawian nila Philip at Kakay ang ibayong pag-iingat. Palaging may lamang proteksyon ang bawat bulsa at hindi kailanman kinalimutan ang bilin at paalala ni Aling Pasing. Opinyon para sa kwento natin ngayon mga kabayan. Ako para sa akin, buti na lang nandyan si Aling Pasing para tulungan yung pamilya ni Philip. Pero mapapansin din natin sa kwento na sa palagay ko hindi ganong kalalim yung kaalaman ni Aling Pasing patungkol sa lihim na karunungan. Kasi kung mapapansin nyo, ilang beses silang nagkaroon ng inkwentro doon sa nilalang. Doon kay Vanessa, umabot pa sa punto na yung lanang gamit, nataga na nga yung nilalang eh. Alam naman natin sa iba pa nating mga kwento na sa oras na tamaan ng aswang ng anumang gamit na nagmula sa mataas na uri ng albularyo, manggagamot, hindi na maghihilom yung sugat nun eh. Tuluyan ng mamamatay yung aswang. Dito sa punto natin, ilang beses nilang nasaktan yung aswang, ilang beses nilang nasugatan, pero hindi kaagad namatay. Umabot pa sa punto na sila pa yung kamuntikan mamatay. Sa dulo din ng kwento, matagal bago na ibalik ni Aling Pasing yung ritual ng pambabarang. Kasi kung mataas na uri siya ng manggagamot, kung mambabarang man yung kalaban, pwede niya nang pasapiin yun sa katawan ng biktima eh. Pero hindi nagawa ni Aling Pasing. Kumaga parang wala siyang kakayahan para gawin yun. Ang tanging nagagawa niya lang ay maglagay ng pangontra sa tahanan ng biktima. Sorry kung may marinig kayong tahol ng aso kasi ang ingay na ng aso eh. Ingay ng aso namin dito. Pero yun, paulit-ulit lang siya naglalagay ng depensa. Ang ibig sabihin yung mga nauna niyang nalagay hindi nagiging sapat para maprotektahan yung mag-ama. Pero kahit ganun mga kabayan, ang pinakamaganda dito, nagtagumpay pa rin sila sa dulo. Kumaga si Aling Pasing pa rin yung naging susi para tuluyang matapos yung panggagambala ng aswang. Pero sa kwenta natin, grabe talaga yung nagagawa ng pagmamahal. Sipin nyo, mula pa high school, meron na siyang gusto kay Philip. Binantayan niya yung buhay ng pamilya hanggang sa umabot sa punto hindi niya matanggap na hindi siya yung pinili nitong Philip. Ito si Philip din ang pogi no? Talagang may nagmahal sa kanya kaso nga lang umabot sa punto. Pinatay yung anak, pinatay yung asawa, na ang tanging gusto lang naman, sumama si Philip sa kanya. Pero kayo ba mga kabayan, kung sakaling gano'n ang maganap, kung sakaling malaman nyo na yung pumatay sa sarili mong anak, yung pumatay sa asawa mo, gusto kanyang makasama dahil sa pagmamahal, tatanggapin nyo ba? Kung ako yung tatanungin, hindi ko kaya yun. Kasi araw-araw papasok sa isipan ko na siya yung pumatay sa mga mahal ko sa buhay. Okay, nagustuhan ninyo ang ating kwento mga kabayan at para sa mga kalalakihan na masyadong pogi, ingat kayo kasi hindi lahat ng tao normal.
Baka umabot sa punto na mabarang kayo o makulam kahit wala naman kayong ginagawang masama. Palagi magdasal, magsuot ng proteksyon kung kinakailangan. Yun lamang, maraming salamat.